Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Grabe, may nagbabalik, ano? Prodigal. The prodigal. Welcome back. The prodigal daughter is back. Tagal na nung huli, no? Parang April. April, is it? Yung long weekend ng April yun. Yung nag-una Tagal tayo na. nag-shoot. Ang tagal na nga. Kasi alam niyo guys, kaya po bumalik si Ate Carla, kakakuha niya lang ng kanyang Masters in Business Administration. Kaya po siya i-congratulate ninyo dahil siya gumraduate sa kanyang Thanks, Masters. guys. Sa kanyang Thank you agad. sa kanyang post-grad, di ba? Sayang wala siya sa last episode, no? Oo nga, na-miss mo Usapang yung... graduation. Nakita ko Oo. nga yung mga story niya. Yeah. Anyway, ready na ba kayo? Balik na tayo sa kumpisala. Ako Yes. ready na ako. And Oo, since tagal na wala kayo'y nakapag-warm up na, babanatan ko na. Ito ay English, kaya makinig kayong maigi. Kailangan pakinggan ng maigi yan. English. Yun ang sinabmit. Joke. Oh, eto Bakit na. po kayo nagsasubmit ng English? Bakit niyo po ginagawa to sa amin? Go na. Okay, confession. Hi, I'm 26, female, and I had a boyfriend who's 25. Last January 2025, I felt like I hit rock bottom. I found out I was pregnant. We were not ready. We were just starting to build our careers and our futures. But deep inside, I wanted to keep the child. I hoped he would too. But his reaction shocked me. He did not want it. No comfort, no support, just coldness. So I went through the pregnancy alone. I dealt with fear, exhaustion, hormones, doctor's appointments, everything alone. We eventually agreed to have an abortion. And deep down, I realized something. I did not want my child to have a father like him. And as if that pain was not enough, 2 months later, March 2025, I found out he was cheating on me while I was pregnant. He was secretly chatting with another girl, sending flirty messages, playing games together, even doing sleep calls. They never met up, but emotionally, it was already betrayal. I asked him, bakit mo nagawa to? His answer, to be honest, hindi na ako na-attract sa'yo, ang laki na ng tinaba mo. I have PCOS. I've been struggling with my weight, my hormones, my mental health, everything. And instead of supporting me, he made me feel like my body was the reason he stopped loving me. And the worst part, I believed him. I blamed myself. I thought maybe I really had let myself go. So I forgave him. A month later, I got access to his Facebook and Instagram accounts. What I saw broke me all over again. He and his best friend were out here sexualizing women on social media, sending each other posts and profiles, making disgusting comments like it was normal. Like women were just objects for their entertainment. And I was supposed to be okay with that. Some of the girls they talked about were people who I actually knew. I felt sick, but I still could not walk away. I kept trying to understand him. I kept telling myself, maybe he's only like this because he doesn't find me attractive anymore. That's how low my self-worth had dropped. Eventually, my love turned into resentment. All I felt was frustration and sadness. One night, I downloaded Bumble. I did not talk to anyone. I just swiped. I just wanted to feel seen. I could not even remember the last time he called me beautiful. And yeah, I felt guilty, like I was suddenly the bad one. But I was not looking for love. I was just trying to feel enough again. I wanted to leave. I just did not know how. May 2025, we finally broke up. A week later, he was already dating other girls. And then I found out what he told his friends. We broke up because she got fat. I don't want a girlfriend with a big back. After everything I went through, after all the pain, silence, and forgiveness, I was reduced to an insult, a joke. I'm sharing this because I'm done carrying the shame he should be carrying. I'm done protecting the image of someone who mocked me, betrayed me, cheated on me, and destroyed my confidence. To every woman who's ever hated her body because of what a man said, you are not the problem. He is. And to him, if he ever sees this, my body is not the reason we broke up. Your lack of respect, loyalty, and basic decency is. Yun ang kumpisal. True, I agree sa sinabi ni ate. Ang sakit. Ang sakit nun. Ang sakit para sa amin ni Belle. Ay no! Na hindi pa nabubuntis. Bastos! Pero kuya, ganito na kami. nakaka-hurt ka. Grabe naman. Like, honestly, nung
Kasi normally pag ako naghahanap ng confession, ang una kong ginagawa is I want something na may meaning. Grabe, nung dumating to, sabi ko, automatic. This has to be like put out there. Tapos, gusto ko nga i-message nung una yung sender. Sabi ko, pwede bang i-reveal mo sa akin yung kung sino tong puki ng inang? Sorry guys ha. Maiwasan, no? Kasi, exactly. Kasi sabi ko, hindi dapat ito makilala ng iba pang kababaihan eh. Totoo. Kasi alam mo na eh. Di ba? Yeah. Alam mo yun, like, ibig ko sabihin, anong klaseng lalaki ka na just because of the physical aspect, I know. sasabihin mo na nawala yung love mo. Like, Dahil tumaba. Exactly my point. I honestly don't think na love niya yung tao. Una pa lang eh. Oo, kasi alam mo sa dami-dami ng kilala kong tao na may matabang partner, never naging reason yon para hindi nila mahalin. Kahit sobrang sexy niyan dati. Yeah. Pareho yung pagtingin eh. Yeah, and to think, kung iisipin nyo, di ba, sa kahit na sinong, let's say, sa kahit na kaninong mag-asawa, partner, relationship, ang babae, magdadalang tao yan. So sasabihin mo ba sa akin na pag nagbuntis yan, tas lumaki siya, which is normal, which is by nature, yun ang mangyayari. Sasabihin mo, hindi mo na siya mahal just because nagdalang tao siya. Like, there's something wrong with you, di ba? Tsaka hello, kaming mga babae, mapipili ba namin na, pag buntis kami, dapat mapayat kami. Yeah. Parang, Di ba? syempre may dala kang kakain kayo. Yun nga hindi tayo buntis. Parang may dala tayo eh. buntis, di ba? Totoo Ganun naman. talaga pag masaya. Pag magaling ka mag-alaga, taba talaga mga babae. Tingin ko si ate girl, tumaba lang siya kasi nagbuntis. Tsaka may pikas siya. And yun pa. May pikas. May PCOS kasi siya. Alam mo, iba talaga ang nadadala ng hormones. totoo. Di ba? Like, imbis na supportahan mo, Yeah. like, ikaw pa yung number one basher niya. Oo. And even though na, di ba, like, nasabi na abortion, di ba? Even though na pa-abort, may postpartum pa rin yun, di ba? Kasi meron nagbuntis. yun. Tsaka best, siyempre, she wanted to keep the baby. So, may guilt kasi sa kanya eh. Masakit. Masakit para sa kanya yung ginawa niya Like, na I feel like na lang siya, na-push siya, na wag nang i-carry yung baby. Kasi nga, yun yung gusto nung guy. And feeling ko natatakot din siya na mawala yung guy sa kanya pag hindi niya Ginawa yung gusto nung guy. Like, imaginein mo yun, na ilagay ka sa sitwasyon na papipiliin ka buhay ng tao ang pinagpipilian mo. Yeah. 'Di ba? Like, pinaglalaruan mo buhay ng tao. And medyo na-hurt ako para sa kanya nung kinailangan niyang ipa-abort. Pero tama rin siya nung sinabi niyang, I realized something na I did not want my child to have a father like him. Yeah. Like, totoo naman yun eh. Imaginein mo kung magpapalaki ka ng bata tas ganun. Kung mo kasama, oh my God, wag na lang. 'Di ba? So ngayon puntahan natin yung key points natin. So pag-usapan muna natin si girl nga. Kasi grabing nakakaawa. And speaking nung sa abortion, I'm not pro-abortion pero tama siya dun nga na ayaw niya. Anong tingin niyo dun na pinili niya na lang na ganun kasi nga she doesn't think na proper yung father figure sa boyfriend niya. Like, anong masasabi niyo dun na wala siyang choice kundi kailangan niya magpa-abort? Honestly, for me kasi, feeling ko, pinanghinaan na lang talaga siya na loob. Natakot na lang siya. Hindi naman talaga niya, feeling ko lang hindi niya talaga super iniisip na, ayaw ko na gantong tatay yung kalakihan ng anak ko. It's just that, pag kasi nawalan ka ng support, mahirap. mahirap talaga na siyang i-push. Like, hindi ko siya masisi na pina-abort din niya. Yeah. Kahit ayaw niya. Kasi mahirap talaga yung hindi ka sinusuportahan tapos kitang-kita mo na, ito na nga yung kakalakihan ng bata. So, lalo kang ma-discourage. Yeah. Kumbaga, so hindi lang sa dahil ayaw niyang lumaki yung bata na ito yung tatay. Madaming factors ang naka-apekto sa decision niya na yun. Totoo naman. Ikaw, Ate Carla, anong Yun nga sabi ni Belle, ang hirap tsaka unang-una, mahirap maging single mom. Yeah, diba? totoo. And she's only 25, which is same age nyo. Tapos sinabi pa niya na talagang hindi pa talaga sila ready. Yeah. Aminado naman, di ba? Oo, tsaka bago pa sila sa relationship. Yeah, totoo. Yun, hindi din ako agree sa mga abortion na ganyan. Pero kung andun ka na din sa ganong sitwasyon na parang inisip mo na lang na feeling ko dito mas magiging mabuti yung anak ko na hindi na lang siya isilang. Tapos ganun pa din naman yung tatay na kakaanuhan niya. Kakalakihan niya. Oo. Kakalakihan niya, di ba? Pero kung kayo yun, halimbawa, let's just say parang for example, nandun kayo sa shoe ni ate, tapos nabuntis kayo. Kayo ba,
pipiliin nyo na lang na palakihin yung anak nyo ng kayo na lang kahit na wala na yung guy sa picture? Or gagawin nyo rin na ipa-abort? Kasi magandang tanong yun kasi bilang babae and same age, di ba? So, ano yung take nyo dun? Ako siguro, kahit anong mangyari, parang hindi ko kayang pumatay. Parang hindi ko kayang ipa-abort yung anak ko. Same. Kasi, mawala man yung asawa ko, yung lintik na ama nung anak ko, parang may matatakbuhan ka pa naman na pamilya mo, may mga kaibigan totoo ka, yun. diba? Yeah. May kaibigan ako na lalaki na pwedeng tumayo na tatay-tatayan ng mga anak ko, ng anak ko, diba? Yeah. Totoo, ikaw, Belay. Ako naman, dyan sa abortion, lahat ng tao is may right, I think. And I think lahat din ng tao may kanya-kanyang like opinion about it. And I fully respect that kung ano man yung opinion nyo. Yeah. Pero for me then, hindi ko rin siya ipapa-abort. For me, iiwan ko na lang yung lalaki. Yeah. Like, alam mo yun, minsan kasi blessing na lang yung bata na hindi mo kailangan yung lalaki eh. Parang right now siguro habang nagbubuntis ka, maiisip mo, parang I'm so sad, kailangan ko siya sa buhay ko. Pero kapag kasi nandiyan na, pag na-learn mo nang i-appreciate yung meron kayo, yung unit mo, kayo na lang nung anak mo, tinanggal mo na sa picture yung dad, I think magigi ka ng okay, magigi ka ng complete, diba? Hindi mo nahahanapin kung ano man yung nawala kasi totally hindi naman siya kawalan. Yeah. So, and plus, pag lumabas yung baby mo, lahat ng focus mo nandun na eh. Yeah. Diba? Actually, hindi ka na nga mabibitter eh. Like some people, hindi na sila nabibitter. Kung naging single mama ko, so what? At least nandito yung anak ko. Parang thank you na lang, binigyan mo ako ng anak. Ganun diba? na lang. May ganun nga. Kasi totoo lang, I just feel like, even as a guy, kung halimbawang ako, let's say, ako yung, let's just say, ilagay ko yung guy? Let's say ako yung guy. let's say ako yung guy. Pero ang kaibahan lang namin, sabihin nating kupal din ako. Pero ang isang number one ko na non-negotiable na let's say, nakadisgrasya ako ng ganyan. Kahit hindi tayo magkatuluyan, hindi ko sasabihin sa'yo na, na ipa-abort mo. Yeah. Kasi para sa akin, ganun din. Hindi ko matake yung idea na may mawawalang buhay and yung takot ko sa Diyos. Totoo yun. Yun. Kasi ibig ko sabihin, bata pa lang ako, laging pangaral nila mama sa akin nun is, wag na wag kang makakabuntis kasi alalayas ka sa bahay. So takot na takot ako dun. Pero at the same time, kung iisipin ko ng maigi yung payo nila na yun, parang tinuturuan ka nila na kung mangyari man yan, maging responsable ka na panindigan yung ginawa mong consequence. Kaya siguro lumaki ako na sobrang okay, hindi ako gagawa ng bagay na yun nga. Takot ako. So ngayon, in the same way, lumalaki ka na responsable kasi iniisip mo na, pag dumating yung point na magkakaanak ako, gusto ko, kaya ko siyang buhayan. Ready ka na. Yeah. So ganun. Yun yung na-realize ko. Tsaka yung sinasabi mo nga, Belay, na hindi niya kailangan yung guy kasi mahirap eh. Kasi pag ganyan, di ba, single ka, tapos nag-start ka pa lang sa career mo. Syempre, alam niyo yung kasabihan na people often suffer in imagination versus in reality. Kasi iniisip mo eh. Oh my gosh, that's so true. Diba? Wala pa. Lahat naman yata ng parang tao. iniisip mo na ang hirap na. Diba? So, kaya yun yung parang sobrang perfect fit dun sa sinabi mo na yun. Kasi lahat naman tayo bilang tao, normal na mag-overthink. Yeah. So ngayon, imbis na tignan natin tong present, nandun na tayo 2 steps ahead, 3 steps ahead, di ba? Palaging, shit, anong gagawin ko pag ganito? Shit, ganyan, di ko kaya. Pero pag nandyan na, tulad ng sabi nyo, ang focus mo, nandun na lang. Yeah. And then, tas pag nandun na, sabi mo, it was not that bad pala. Yeah. Kaya ko naman palang i-handle. Totoo. Saka parang wala ka namang choice kundi kayanin mo na lang. Diba? Na eh. Diba? So yun. Pero isa pang point na gusto kong sabihin is sobrang magmahal si ate. Napansin niyo ba yun? I know. Like, I think ganun talaga eh. May mga ganyan talagang tao eh. Like, alam mo yun. Maraming natatanga sa pag-ibig like talagang kinalimutan niya yung sarili niya and she took all the blame. And parang ibig ko sabihin, nagloko yung guy. Pero parang inisip niya na I think it's fair to say na ako yung i-blame kasi nga ganito yung nangyari sa akin. And nagkaganon siya. And kahit balik ta rin mo ang mundo, tangina, hindi valid yung reason ni guy. Finid lang sa kanya yun. Kaya yun ang naisip niya. Diba? Kaya yun tumatak sa isip niya. Finifeed niya eh. Ano ba, pag pinakain mo ang tao, diba? Yun ang yun. Diba? So yun talaga tatatak sa kanya kahit di naman totoo. And minsan alam naman niya sa sarili niya na hindi totoo. Kasi yun yung pinupush sa kanya. So parang ma-absorb mo eh.
Yeah, so kawawa naman siya kasi parang imaginein mo, all throughout the pregnancy even after all that, pinili niya pa rin patawarin and kinalimutan niya yung pagkatao niya, yung sarili niya. Like, you know what I mean? Na parang tangina tong guy na to, siya pa yung may ganang mang-gaslight. You know what I mean? Tas si ate girl parang ano lang, sige tangina, tatanggapin ko na lang lahat. Like, you know? Doon pa lang sa part na nabuntis siya, tapos di pala, yung parang hindi siya willing na panindigan, doon pa lang mapapaisip ka na anong klaseng lalaki to? Ayaw mo, parehas natin itong ginawa. Yeah, Diba? parehas yung... Alam mo, And honestly, hindi naman sila super bata. Oo, sa totoo lang. Diba? They're not 16. Yeah, I was just gonna say, same age and hindi naman 16. Diba? And ang pinaka naaawa ko kasi is, sinacrifice niya even her own self-worth. Na parang, pag pinag-usapan mo na kasi yung self-worth, parang yan na yung self-love mo, yan na yung respeto mo ba sa sarili mo. Tapos para i-bargain mo pa yun na, sige, I'm gonna choose to throw this away just to, parang, alam mo yun, see the good in him. Ganun siya kabait eh. Binigay na ang lahat. Diba? Tapos wala pa din. Tapos ganun pa din. Itinira. Tapos sobrang proud ko sa kanya kasi nahanap niya yung courage na makipag-break. Ayun na nga. Diba? Buti nagising siya. Buti ate nagising. Yeah, proud kami sa'yo ate for doing that. Pero alam niyo ba, sabi kasi nila, ang mga babae daw, grabe magmahal. Malalim na malalim magmahal. Sis, mga gano kaya ka lang. Kahit ilang beses mong lokohin, pag mahal ka pa rin. Pero, pag ang babae pumitik, nagsawa, nag-goodbye na agad sa'yo, there's no turning back. Magmakaawa ka dyan, ayusin mo buhay mo, wala na. Kasi ang mga babae daw nagsa-silent quitting? I think yung tawag doon. Hindi ko alam yun. Parang, unti-unti. Sige, pagpapasensyahan sige lang. Hanggang sa maubos na siya. Tapos pag nawala na siya sa'yo, saka kahahabol. Saka ka mag-aayos ng buhay mo. But it's too late. Hindi na talaga siya babalik sa'yo. And ang ganda niya sinabi mo kasi yan yung gusto kong turning point na mangyari dito na hahabulin ni Guy, si ate girl, to the point na tangina, sorry ka ngayon. Kasi tapos na tong chapter na to. Tapos ka na. Ubus na Alam si mo ate. yun. Ayaw Tapos na ka na niya kay for ate sure. girl. Oo, diba? So ngayon, speaking of si Guy, talagang kumukulo yung dugo ko. Siya naman ang pag-usapan natin. Anong masasabi niyo sa kupal na to? Kuya, sobra mong gago. Pati kami nasasaktan sa sinasabi mo sa girlfriend mo na mataba, na naba siya. Hindi niya yung ginusto. Kuya, wag ganyan. Ganyan ha? Wala tinanggal tong una na to dito. Hindi mo magugustuhan makikita mo. Ang purpose ng una na to dito. Yeah. Like sobrang ano niya, like I know I'm so sorry guys, pero talagang kupal na body shamer. Alam mo yun, na parang dun mo lang ba masusukat ang worth ng isang tao just because of her physical aspect. Like, you know what I mean? Yun nga, like alam mo yung alam na sobrang cliche na yung don't judge the book by its cover. Ganun eh. Ganun yung nangyari di ba? Sobrang hindi din siya decente na exactly. Inano niya magpa-abort si ate. Kasi alam mo, any decent guy, kung hindi ka man ready sa like commitment or sa relationship, nandiyan na yan, huwag mo sabihin ipa-abort. Sabihin mo, let's say hindi siya ready, let's say sa pagkapakasal or whatever. Pero you support your child. Yeah. Di ba? Mag-offer ka ng that's the bare any minimum, support you diba? can. Tugot laman na yun. Di ba? Oh, exactly. Kumbaga, bare minimum nga di ba? Yeah, totoo. Wala siyang... Yeah. Kung gusto ni ate ipa-abort, supportahan niya yun. Kung yun din ang gusto niya. Pero yung, parang ipupush mo kay ate. Di ba? Kainis ka, kuya. Siya yung I feel like, ito yun eh. Inisip ko kasi ito nung ginagawa ko yung points na pag-uusapan natin. Siya yung tipo ng lalaki na walang paninindigan at isang salita. Exactly. You know what I mean? Kasi biruin mo, ginawa yung bata tapos ayaw niyang panagutan yung responsibilidad. Tulad ng sinabi mo kanina na parehas niyong ginawa. Oo. Tsaka diba? una, alam mo, may posibilidad na sa ginagawa niyo yan, mabubuntis mo yung babae. Tsaka ang dami-dami namang pwedeng gamitin para hindi mabuntis si ate. Diba? Choice mo yan. Kaya sa mga kababaihan dyan, kaya gustong-gusto ko talagang kung pwede lang talaga na dinisclose yung personality nitong taong to, gusto ko siyang i-reveal dito eh. Kasi para maiwasan. Kasi ilang babae pa ang magsasuffer sa, let's say, ang maloloko niya na, alam mo yun, sabi mo na maboka, mabulaklak ang bibig. Siyempre, alam mo na, so meron na namang malolokong babae na kawawa and hindi natin alam kung yung ibang babae is kayang
i-handle. Yeah, totoo yan. Totoo Ni yan. ate. 'Di ba? Kasi imaginein mo buntis ka and during the time na buntis ka, nangyayari lahat ng stressful things and even right after. So, yung toll nun, hindi lang sa mental health mo, lahat na as a whole, emotional, physical, sobrang bigat nun para sa isang tao to handle at such a young age. I'm not saying na sobrang young pero even at my age kung nangyari sa akin yun, hindi ko naman sinabing alam mo na mag-go overboard ako na ganun. Pero I wouldn't wish that on anyone. Yung ganun. Yeah. So ngayon, ayoko mag-bash talaga or spread ng hate. Pero how can you not be pissed sa ganitong uri ng tao? I don't know cause I'm pissed. Diba? See? Kaya sabi ko sa inyo, mag-iinit kayo dito. Kasi nga, given the situation na pag nabuntis ang babae, laging babae ang kawawa. Yeah. You know what I Totoo mean? naman yun. Totoo. Diba? Kasi sila yung magdadalang tao Oo. For 9 months. Yeah. And imagine wala kang supportang makukuha. Ano ba yan? Yeah. Sa kasama mong gumawa? Ano ba yan? Group activity pero isa lang yung nag-report. Kainis, isa lang gumawa, isa May nag-report. pinagdadaanan ka ba sa mga... Dalawang may grades. Preloader, no? Tapos ganun pa yung pagdadaanan niya nga naman habang buntis siya. So, sobrang nakakaawa talaga. Like, Kawawa talaga kami mga babae sa inyo. Wow. Joke. Sorry, Ikaw hindi lang ako yung ate, kawawa. Sorry ha. Sis, hindi ka kawawa sa jowa mo. I know. Siya ang kawawa sa'yo. Anong i-reveal? kaya nga sabi nila, alam niyo yung na hindi ko alam kung yun yung principles ng lahat or maraming guys. Pero lagi kong iniisip is yung dapat, kasi yun yung sinasabi lagi ni Papa na mamahalin niyo lagi ang mama niyo. Kasi siya ang nagdalang tao. Siya ang nagbitbit sa inyo. Tapos pagkatapos nyong lumaki, siya pa rin. Imagine niyo na pag nanganak ang babae, sabi ni Papa nun, kalahati, parang 50-50 na. Parang yung isang leg niya, nasa sa hukay. May diba? kasabihan ganun. Yeah. Yun eh. Kasi nga, di ba, hindi mo alam kung ikaw mabubuhay na pinanganak ka, tapos yung mother mamamatay or both. So, merong chances. Kasi di ba may ganung na mamimili yung asawa noon. Sinong mabubuhay, di ba? Ang hirap kayo. Tsaka actually, hindi nga lang sa panganganak. Imagine mo the whole time na dinala ka. Ang hirap nun. Di ba para kang penguin maglalakad. Yung pagtulog mo. Di ba? Makabangon. Maraming masakit sa'yo. Yung tiyan mo. Oo. Tsaka alam mo, nanonood ako ng mga nanganganak. Birth ganyan. vlogs. Sabi ko, shit, parang hindi ko kayang manganak. Pero iniisip ko lahat ng babae, yung mga iba nagkaanak na parang kinaya naman nila. Kasi ang lalaki talaga nung karayom, nakakatawa. I know. Kita ko din yun. Diba? Nanonood din ako ng birth vlogs. Di ba? Sunod po na vlog ni Carla, birth vlog. Kaya ganun na lang yung parang sabi ko, pag ako naman, let's say dumating sa point na mag-aasawa ako, yun yung pinangahawakan ko na dapat mahalin ko yung magiging partner ko kasi imaginein mo, 9 months, ibig ko sabihin, sabihin na natin part ako nung ginawa yung bata, di ba? Pero after that, for 9 months, gagawin ko. Kaya nga, di ba? The least you could do is support. Gawin mo yung buhay. Pagaanin mo ang buhay. Yeah. And honestly, recently, kasi kasi interesado ako dun sa mga fitness, right? Pinapanood akong podcast like this week. Alam nyo ba na kapag nagbuntis ang babae, kasi apparently, may certain age na ang babae nagkakaroon ng osteoporosis. And that's because of a lot of factors naman. Pero one thing, kapag hindi kasi ayoko maging masyadong technical, pero isang factor is pag nagbuntis. Kasi daw, nagbe-breastfeed ang babae. So ngayon, pag nagbe-breastfeed, ang nawawala pa ng calcium sa kanya is 500 milligrams per day, per day. Kasi ang nag-i-involve dito is yung mga hormones ng estrogen, ganyan. And apparently kasi, hindi kasi aware ang mga tao na, let's just say at the age of 30 to 40s, dapat parang alam mo yung base level ng estrogen mo. So at that point, pag let's say nag-umabot ka na ng 40s, alam mo kung saan mo siya ibabalik. Kasi pag hindi mo pala siya naibalik, kasi nga let's say nagka-baby ka, nagbe-breastfeed ka, hindi mo na ibalik yung calcium na yun. Kasi yung hormones mo, yung estrogen mo, hindi mo na ibalik. Lahat yun, doon na mag-i-start yung may mga pagdating ng perimenopause, yung pamenopause ka na, parang mararamdaman mo na yung lahat ng nararamdaman na masakit. Alam mo yun, ewan ko kung nangyayari yun sa mga nanay nyo, sa mga tita-tita, and apparently, may explanation pala doon. So, maiiwasan siya. So, nung naisip ko yun, nung nabasa ko pala to, bigla ko na-realize yun na parang,
tangina, ang dami palang nangyayari sa katawan ng babae. Yeah. Especially during and after birth. Yeah. Tapos ganyan lang yung gagawin mo. I know. Alam mo, totoo yung sa calcium na sinasabi mo. Yeah. Kasi ganyan sa kambing. Talaga? Eman, are you proud? Ganyan. Kasi si Eman, nagsha-shot siya ng, like mayroong milk fever ba yung tawag? Basta something like that. Pagka dumedede yung baby, nawawala ng calcium yung nanay. So, sobrang important. Isisend ko sa, actually guys, ilalagay ko rin yung link sa description nung podcast na pinanood ko. And as early as before kayo mag-30s, panoorin nyo yun. Kasi para aware kayo kung let's say, magkakaroon na kayo ng plans na hindi lang sa pagkaka-family but pagtanda para hindi kayo frail or yung fragile. Yeah. Kasi pagka tumanda ka, alam mo yung masakit na yung ganun mo. Pero lahat kasi pala yun, may dahilan pero maiiwasan by 30 pa lang. Yeah. So yung gagawin mo ngayon, investment mo na sa pagtanda mo. So medyo na sidetrack tayo. Anyway, magsabi na, ito na yung takeaway. So ngayon, gusto ko magbigay ng mensahe kay sender na sender, ako na mismo magsasabi sa'yo as a guy, walang mali sa'yo. Totoo And yun. I totally wanna say na parang to your credit, sobrang tapang mo, sobrang courageous mo, and believe kami sa'yo. Hindi lahat kayang pagdaanan yung pinagdaanan mo. And gusto ko lang ulit i-reiterate yung sinabi niya sa last few lines nung confession na tama yung sinabi mo na to every woman who's ever hated her body because of what a man said, you are not the problem. He is. Yung guy. And the last one was, my body is not the reason we broke up. Your lack of respect, loyalty, and basic decency is. So yun, period, yun. Kayo, anong mensahe nyo kay sender? I'm so proud of you, ate. Yeah. Yeah, kasi alam mo, hindi lahat ng babae, kahit lalaki, mga tao, hindi lahat kaya gawin yung ginawa ni ate. True. Totoo lang. And sometimes, it can take like a lot of years sa ibang tao like it took them a lot of years para makaalis sa ganyang klaseng relationship. Yeah. So it's not easy. So talagang sobrang nakaka-proud ka, ate. Ikaw, Ate Carla. Ako naman, ate, ang galing mo, sobrang tapang mo. Doon pa lang sa part na pumayag ka na magpa-abort kahit alam ko na ayaw mo. Grabe, hindi ko ate kaya kung ako nasa sitwasyon mo. At saka ang galing mo kasi nakaalis ka dyan sa ganyang relasyon. Hindi mo siya deserve. Yeah. Yeah. At totoong walang mali sa'yo, makakahanap ka din ng taong tatanggap talaga kung ano ka. Kahit pa tumaba ka ate ng I napakataba. know. Yeah. May magsasabi pa rin sa'yo na sexy at maganda I ka. know. Kailangan mo lang mahanap yung taong yun. Yun ate. lang. At saka bata ka pa naman, marami pa dyan. Yeah. And I guess on the general broad na view sa mga ibang nakakapanood, especially sa mga babae, huwag kayo magsettle sa taong katulad ng lalaki. You know what I mean? Parang ang gusto kong sabihin is magmahal kayo ng someone na kayang tapatan or higitan yung pagmamahal at effort na binibigay nyo. Kasi every single one of us, we all deserve better. All caps yun We all deserve better. Yun. Kaya kung yung taong kapartner nyo ngayon, kahit bare minimum, hindi kayo mabigyan. Aba, iwanan nyo na. Mag-isip-isip Oo, pa kayo. iwanan nyo na. Humanap na kagad kayo na someone na kaya kayong tapatan or higitan ang pagmamahal na meron kayo. Yun lang. O ikaw, Ate Belay. Yun na, yung sinabi mo. Yun din. O ikaw. Yun na din yun. Dagdag. Wala na. At saka isa pa pala, ang gusto kong idagdag is ang relationship, two-way yan. Yeah, Bigayan. totoo yan. Give and take. Diba? Bigayan. Kasi parang nangyari dito si Kuya yung tipo ng tao na Take and take. Take lang siya ng take. Be, magbigay ka naman. receive ng receive no? Kuya, ingat-ingatan mo sa kakatake mo, baka ma-stroke ka niyan. Huminga ka Kuya, naman. kung nasan ka man, please, umalis ka na dito. Lumipat ka na ng Mars. Yeah, yun lang. So, anything else to add? Yun na, okay na ako dun. So Yun na. talagang totoo ang relationship ay give and take. Tsaka sa mga babae dyan, ang pipiliin nyo dapat yung mas mahal talaga kayo ng lalaki. Yeah, yung kaya kayong panindigan no matter what happens. Yun. Yeah. How would you know though? Kung mas mahal ka ng lalaki. Ramdam mo naman eh. Yeah. Oh, really? I think mararamdaman mo. I feel like. Feeling ko din. Mararamdaman mo yun. That's true. Anyway, thank you guys sa pag-tune in dito sa medyo nakakapikon na kumpisalan. Yun lang. And it's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. And until next time, peace.